pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo pinalad na makakausap ang mismong chairman ng Teachers Dignity Coalition na si Ginoong Benjo Basas. Chairman Basas, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Good morning po, Chairman. Yes, po, Sir John at Sir Drew. Magandang umaga po. Good morning sa lahat. Right. Ektang katanungan, ano po ang reaksyon ng inyong hanay sa ikangay pagsasanib puwersa na ng DepEd at PNP para matuldukan ng mga insidente na karahasan sa mga paaralan? Chairman Basas, go ahead, sir. Well, isa po itong component. Tama naman po yan. Ano po, no? Yung sinasabi ho natin na police visibility po, no? Doon sa vicinity, no? Nung ating mga public schools, no? Not necessarily sa loob, no? Ng mga eskwela, ano na po, no, kundi doon sa labas, no, doon po kasi ang syempre kung ikaw may masamang balak, no, medyo magdadalawang isip ka pag may nakita ka ng law enforcement personnel, ano po. Pero higit diyan, syempre dapat strategic po natin 'tong tinitignan no, kasi ngayon parang reactive, no, tayo, no. Tama rin naman 'yan, syempre, no, for immediate kumbaga response, ano po, no? Pero yung sinasabi ho namin, kailangan tignan din natin, i-map out natin po yung ating mga paaralan, ano. Napakaraming eskwela ho natin, wala man lang, no, mga security protocol, no, like yun pong deployment, no, ng mga security guards. Wala po tayong ganyan, ano, at mismo yung DepEd din namin ho yan, ano, na marami tayong mga eskwelahan na wala po tayong mga security guard. Hindi naman natin pwedeng italaga, ano, sa ating mga eskwelahan para magbantay yung mga pulis, di ba? Dahil we have 47,000 no, public school sa buong bansa, no. So kailangan po, no, para ito ay magawa, no, kailangan po meron tayong mga security guard na dedicated. Meron naman po tayo ngayon, ano, na nagbabantay sa ating mga gate, no, pero kadalasan mga job order personnel po ito, no, from the local government units, no. And doon lang sa mga LGUs na may capacity, no, yung mga wala, paano yan? Mas marami po yun, ano, sa mga probinsya po na napuntahan ko ng mga schools, yung iba ho dyan, wala kahit ban lang bakod. Wala man lang bakod, no, kaya madali pong pasukin, ano po, ng sino man. Chairman Basas, kanino po ba dapat responsibilidad ang pag-hire at pagtotoka ng mga security guards sa mga paaralan? Sino po dapat gumastos doon? Well, syempre, no, since ang ating public schools ay isang national government, nasa ilalim ng national government agency, no, ng Department of Education, dapat po talaga DepEd. Diba? Hindi po LGU, pero syempre we have to welcome, no. And actually, no, in most cases, no, we seek, no, the assistance, no, the help of our LGUs, no. Kaya nga po yung mga barangay tanod, no, yung ating mga, yung binanggit ko na po, no, yung mga local, no, locally employed, no, na mga job orders, no, na mga, pero hindi rin yan permanent, no, yung mga personnel po natin, ano po, kadalasan they are tied actually doon sa mga politiko din, no, kung sino yung nananalo, no. So mukhang kailangan po idagdag ng DepEd dito, no, sa kanilang budget, no, kung talagang seryoso po tayo dito. Actually, very alarming on my part bilang isang magulang na makakarinig ka na may estudyanteng nanuntok ng teacher, may estudyanteng namaril, at may estudyanteng nanaksak ng kapwa. Ang concern ko lang is paano ito nakapagpapasok ng mga armas sa kanilang mga paaralan. Ginoong Basas. Yun nga po, no, wala ho kasi tayo talaga, no, yun, binanggit ko na ho, no, wala tayong mga personnel, no, na dedicated, no, para diyan, ano, sa ganyan. Wala rin tayong mga facilities, no, in fact, no, kasi hindi naman lahat ng panahon pwede mong kapkapan at magkakapkap po tayo, no, lalo sa kakaunti ang oras. Kasi kung meron tayong isang eskwelahan, ano, meron lamang 5,000, no, na mga mag-aaral on a single shift, no, abay 5,000, ano, na papipilahin mo at i-check mo yung bag, di ba? Meron mga na-device po, no, at Sir John, na mga ibang mga paraan, no, like in some schools po and in some localities po meron po diyan, no, na bawal, no, yung mga bag na hindi transparent, no, kinakailangan see-through yung bag nila, ba? Sinagot po ito, no, nung LGU, no. Meron po naman tayo din, ano, na mga may mga metal detector, no, na mga eskwela, no, na nakabili tayo, no, dito sa mga public schools. And of course, may mga public schools, no, specifically po dyan sa Las Piñas, no, na merong body scanner, no, so papasok ka dyan para ang pumasok sa airport o mall.
Diba? Pero mahal yan. No? Hindi lahat ay makaka-afford po niyan. Opo. Pero these are the things na kailangan po nating gawin talaga. Opo, pero Chairman, hindi ho ba ironic na ang DepEd po ang may pinakamalaki pong pondo? Well, every ano naman talagang yan ang pinaglalaanan po ng malaking pondo. To think of it na walang security. 'Di ba? Correct. Siguro, Chairman, kayo hoy, nasa sektor naman po ng edukasyon. Panahon na po para isama po yan, kundi annual, maglaan po ng budget for security. Kasi ilang milyon po ito, Chairman, itong mga estudyante na pumapasok po sa mga pampublikong paaralan tapos wala tayong security. Di ho ba parang kung ikaw ang magulang, mga ano ka rin, di ba? Mangangamba, di ba? Kahit yung mga guro rin, marahil, mangangamba. Biruin mo, mga guro, sasaksakin ng estudyante dahil lang binagsak sa marka. subject or sa yung grade, di ba? Tapos wala tayong security dyan. DepEd po tayo may pinakamalaking budget sa government. Well, tama ka dyan, Sir Drew. No? In fact, we have at least 25 million po no, na enrolled sa ating basic education sa public school system. No? So, sobrang laki talaga nito. Di ba? Kaya, siyempre, no, yung pangangailangan no, to secure no, itong napakalaking bilang ng mga bata pa lang po pinag-uusapan natin, no, talagang malaking gastos din. Ano? So, sabi nga natin, talaga namang sa operation ay part, no, yung operation ng eskwelahan, ano, ay part nito, yung gastusan mo, yung seguridad, no. Like in any other offices, no. Lahat ng opisina ng gobyerno and hindi lang ng gobyerno, pati pribado, no, merong security, no, at yung iba 24/7, no. Sa DepEd actually ang nakikita ko po, no, dito sa maraming schools na naiikot po natin. Nakikita ko ang security guard na hired panggabi lang No, sinesecure lang yung property, no? Hindi yung tao, hindi yung personnel, hindi yung clientele, ano po, no? So, mukhang kailangan mag-shift din yung DepEd. At mukhang nakita naman po yun ng DepEd sa ngayon, ano? Nakipag-ugnayan na sila sa PNP, no? Meron ng mga ang DILG po ay naglabas na ng memorandum, no, para tumulong, no, yung ating mga LGUs doon sa ating mga paaralan. Pero kulang pa rin yan, sabi nga po namin, no, kasi ang ilan po, no, sa mga cases na naitala, no, to recently, syempre mga medyo may kinalaman din sa mental health, no, may kinalaman sa bullying, no, may kinalaman dito sa psychosocial, no. So isang strategic niya, gaya po ng sinabi ko kanina, kailangan din paunlarin natin, no, yung mental health, no, at psychosocial services, no, dito sa Department of Education sa pamamagitan ng pag-hire ng mga professionals, ng guidance and counseling professionals, ng mental health professionals, no, para iproseso. Kasi iba na yung generation po ngayon, ang daming influence, no. Tama. Pag nasa school na, hindi na rin natin alam, no, kung saan nanggaling, no, yung kanilang mga influence, no. Kaya kinakailangan po sasaluhin buti talaga. Chairman Basas, may PTA pa ba? Yes, sir. pa ba? No, meron pa po. Hindi, Active pa po ang ating mga Opo, PTA. siguro dapat mas palakasin yun, ano, yung Parent-Teachers Association, yung ugnayan ng mga magulang at saka ng mga guro. Kasi mukhang sa part ng mga magulang nagiging lax din eh. Kasi kung halimbawa, ikaw, concerned ka sa anak mo, naririnig at nababasa at napapakinggan mo yung mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, dapat ikaw mismo i-check mo yung bag ng anak mo bago aalis or bibigyan mo siya ng mga abiso na dapat gawin. Magkaroon ng initiative Diba? ba? Initiative na talagang hindi lang dapat ituon lahat or iasa lahat sa security guard or sa security personnel yung kaligtasan ng mga bata. Chairman. Tama po yan. No? In fact, part po no, nung aming mga sessions no, sa PTA. Kasi meron po kami, ngayon po, no, like for example, this school year po, no, meron po tayong isang malaking PTA meeting. Dalawa po yan. No? In fact, merong homeroom, tapos meron pong school PTA kung saan lahat sila, no, yung buong paaralan na po yan. No? Sa homeroom PTA naman po, no, sa umpisa, kadalasan sa first quarter po yan na ginagawa bago yung siguro at least a month, no, after the opening of classes, no. Ito ay pinapatawag yung mga magulang at dinidiscuss po ng mga teacher po natin, no, yung child protection policy, no, yung anti-bullying law, no, may mga gayon po, no. At of course, no, nagkakaroon din naman dito ng interaction, no, ano yung mga
paalala no ng mga teacher at ng mga magulang sa isa't isa kasi ano po ito, partnership po ito, hindi naman maaari no na yung mga teacher lamang no Opo. ang mag-asikaso, and at the same time of course hindi rin naman mga magulang. Chairman, last na lang. Yung mga public school ba, lahat ba ng public school may mga CCTV yan? Sa aking assumption po, baka hindi po lahat meron kasi may mga schools po tayo na walang kuryente. No? Until now, no? Hanggang Ngayon po, ngayon, mga panahon po na ito. Opo. Ay, no? Joseph naman. Kahit po ang DepEd po, inaamin po yan. Kasi may mga barrio po tayo no, sa Pilipinas na walang kuryente. Okay. No? So, na walang access po sa kuryente. No? Walang signal, no? ang internet o ang telepono. Kaya mahirap po. No? So yung CCTV po, napaka-importante rin naman talaga nito. No? At well, at least sa mga lungsod, no? Halos lahat po ay meron. Dahil Mga muna yung napupuntahan po natin. kuryente. Mario Joseph, anak ng pitong Kuryente, kabahay. tsaka silid-aralan. Ang dami mong hinihingi. Tsaka silid-aralan. Diba? Nung hahanap ka CCTV, wala namang silid-aralan sa may kakabit. Tsaka Opo. kuryente. Tama po. Opo. Yung report lang ninyo, di ba, 165,000 no, yung sinasabi Yung ng backlog. DepEd na Eh, kulang aabutin natin pa sa raw ng 6 na administrasyon yan eh. Ha? Sabi Tama po, ni tama. Senator Bam. Sabi naman. Mario Joseph. Anyway, nasa inyo pong pagkakataon, Chairman Basas. Actually, marami tayong dapat talakayin, kaya lang natatali ang aming oras. So, nasa inyo pong pagkakataon, baka may nakikinig sa DepEd sa mga oras na ito. Ano pong panawagan at mensahe ninyo? Chairman, thank you po. Well, ang lagi po namin binabanggit naman, dapat yung kung ano yung pangangailangan po sa schools po natin, no, sa field, dapat ganun din, tapatan po ito ng budget, di ba? Para hindi tayo nagkakaroon ng backlog. Kasi kaya naman no? At nagka-problema ho tayo dito last year. Diba? Yung GAA 2025 po natin ay ano po ito, no? Nag-violate ito sa mandate ng saligang batas sa dapat ibigay sa education sector or sa education, no? Yeah, sector, no? Ang pinakamataas na budget. Hindi po nangyari yan. Sa DPWH binigay yung pinakamataas na budget, no? And perhaps dahil dyan yan sa mga flood control projects po natin, ano po. No, so, yung kung saan natin kailangan, yung social services, dapat doon natin inilalagay yung ating yung pera, no? At hindi dapat ito nasasayang o nawawaldas, no? Sa ngayon, no, doon sa NEP nakita naman po natin at least, no, bumawi yung ating gobyerno, no, pinakamataas na budget ay ibinigay na sa education. Pero hindi ito sa DepEd alone po, pag sinabi kasi nating education, kasama po dyan ang PESDAT, at saka yung mga SUCs, no? Last year nga, medyo niloko tayo dito. Isinama yung PNPA, isinama yung PMA at yung iba pa, no? At least ngayon, mukhang gano'n na. Pero hindi pa rin natin nakikita yung buong NEP, no? So, yung National Expenditure Program. So, we'll have to engage din, ano, yung DBM at yung iba pa pong mga ahensya ng gobyerno. At sana po, no, ay matuldukan na yung napakaraming backlog po nito. Kung hindi man biglaan, syempre, kung 165,000 classrooms yan, ano, kung meron tayong, let's say, 60,000 teachers na kulang pa, hindi naman yan agad-agad ba ibibigay for next fiscal year. No? So, may buwelo, pero at least sana may direction. Alright. Chairman Basas, kami po umaasa sa mga susunod na pagkakataon mananatiling bukas ang ating linya ng komunikasyon para sa update po sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat, Chairman Basas. Good morning. Ingat po kayo. Salamat po, sir. Good Maraming morning. salamat din po, no, Sir Drew, Sir John. Thank you po. Alright. Kung mga kabalitan, kabalitaktakan, si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas.